Hello mga ka-farmers, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw nito mga ka-farmers is maganda na ngayon yung panahon. So ngayon maglilipat kami mga ka-farmers ng mga biik doon sa ibaba kasi pwede na silang iwalay at saka yung natira alagaan na lang ni Tito. So tara mga ka-farmers, samahan niyo ako. Oh. Good eh. Sulod sa ako. Dahil sulod sa ako. Diretso sa sulod sa ako. Sa ubos. Mira. Uy. Videoin mo ko may gagamba dito. So yan ang mga ka-farmers. Sobrang ingay talaga nila. So nalinisan ko na yung mga ano dito sa paligid niya. Ayan. So yan, ito na si Bori. Ayan, nalipat na dito si Bori. Hindi siya mababasa. At ito naman yung inahin. Kanina sobrang ano talaga, sobrang dumi niya kasi hindi ko pa siya kanina nalinisan. Nung umaga nilinisan ko siya, pero alam niyo naman yung mga ano, alagang baboy. Every hours dumudumi talaga sila. So ayan, nilipat ko para mabilis na siya lumaki at saka magpapabulog siya ulit mga ka-farmers. Ayan. Ito na. So ayan, masama pa rin yung panahon dito. So ayan, no. Nagpasalamat din ako sa Panginoon
kahit pa paano mga ka-farmers is nagsang-ayon din siya sa ano, sa paglipat ng ano ng mga biik, hindi umuulan kanina. So ito sobrang ano, maputik. Ayan, maputik yung daan. Ayan, sobrang maputik. At saka dito naman sa ano, sa kabila mga ka-farmers, dito ko ayan, dito ko nilipat yung ano, yung inahin na ano na ayan, dito ko siya nilipat kasi sa November 16 mga anak na siya. Ayan, ika 110 days niya na mga ka-farmers. Ayan, chu. Ayan, ay dito naman sa kabila yung dalawang ano, itik. Kasi yung itik dito ko nilagay kasi nung isang araw mga ka-farmers, binalik na po ng may-ari ng ano, ng hiniram niya po yung lalaking ano, pato yung binlag ko. So sinuli niya na kasi marami na siyang ano, may ano na, may sisiw na yung ano, yung kanyang mga ano, mga alagang itik. At saka yung naghiram is na hospital siya, yung si Dailin ba, yung kinuha namin yung baboy nung isang araw. So kaya yung nagbabantay na lang doon na kapatid niya, sabi niya kunin ko na lang daw yung ano, yung alagang pato, baka mawala. Kasi dito ko sila nilagay kasi nung isang araw doon ko nilagay sa ano, sa loob ng kulungan ng mga gansa, nakawala at pumunta doon sa itaas, papunta doon sa ano, sa anong tawag doon, sa daan, baka mawala at makuha ng iba. Pagalitan ako ni Tito, kaya dito ko na lang nilagay siya. So ayan, so kailangan talaga na, mga ka-farmers, dito is malinis talaga ito. Yan, para kahit pa paano hindi tayo mapapagalitan ng ano, ng mga tao dito. Syempre ilagay din natin sa ating ano, sa ating sarili na kapag madumi is yung papiperwisyo din natin yung ibang tao. So kailangan talaga linisin. Nilinis ko siya umaga, tanghali at saka ano, hapon, para yung ano, yung dumi is hindi ayan, ito si Buri. Ayan, para mawawala yung dumi. So ayan mga ka-farmers, sobrang putik ang daan. Ito ang ginagawa ko araw, hapon, tanghali, tsaka umaga. Ito yung dinadaanan ko. Yan, nagbubutas lang ako mga ka-farm. Yan, para nang pwede ng taniman ng palay. Yan. Okay lang, laban lang mga ka-farmers. Kapag may tiyaga, may linaga. So ayan, dito na sila. Nalipat na sila lahat. So 11 silang magkakapatid mga ka-farmers, kaso yung ang natira na lang, yung iba wala na. Ito na lang yung natira, 11, ang 6 na lang sila. Ayan, malalaki na sila. So yung natira na ito is baka aalagaan na lang ni Tito at palalakihin. Ito. Ayan silang natira. Nilipat sila dito kasi yung kinakain nila is commercial feeds mga ka-farmers. Minsan kasi mabaho talaga yung kanilang dumi. So nilalagyan namin ng apog. Pero doon sa itaas is marami doong kabahayan. So kailangan talaga silang ilipat kasi malaki na sila. Ayan, ito. Ayan, malakas pa rin yung hangin. Ayan, hindi pa rin lumalabas si Leon, yung bagyo naman ngayon mga ka-farmers. Ayan, malakas. Masama pa yung panahon dito sa Iloilo. So ayan dito mga ka-farmers, ito yung ano, putik pa rin. Ayan, kasi hindi pa ni Tito napagawa ng maayos yung kulungan. Kasi sabi niya daw wala pa siyang pera. So ayan, ito lang. Okay lang kasi yung mahalaga dito mga ka-farmers is mayroon talagang bahay na safety yung mga alagang baboy. At saka hindi masyado mabasaan ng ulan kasi magkakasakit din sila. At ito naman dito sa kabila, ito yung mga hiniwalay na mga maliliit. Ayan, maliliit na mga anak ni Buri yan. Ayan.
Tapos na sila kumain. Ayan. Ayan. Payat. Mga payat kasi yung itong mga anak ni Bori na ito is mga free range lang sila mga ka-farmers. Yung pinapakawalan lang sila sa bundok. Ayan. So, hindi sila nanibago sila sa lugar na pinaglagyan sa kanila. Kasi semento yung yung bahay nila dito. Ayan. So, yung iba, yung tatlo na yan is yan yung naka-free range sila. Sanay kasi sila sa lupa. Kaya nung napunta sila dito sa amin, so dito namin sila nilagay, hindi man pwede napakawalan mo dito sa paligid. Magagalit yung mga yung may-ari ng lupa. Ayan. So ayan, wala na si Bori, andun na si Bori sa itaas, nilipat na siya. Kasi kawawa talaga si Bori kapag dito siya mga ka-farmers. Ayan no, isang buwan talaga dito si Bori na nakalagay. So ito yung pinaglalagyan ni Bori. Sobrang awa talaga ako sa hayop. Pero kaso wala naman ako magawa kasi wala nang paglipatan kay Bori. So dito, sana dito ko siya ilagay. Kaso hindi masyado nilagyan nila ng anong tawag dito, nung lugar na walang pintuan. So bubungkalin talaga kapag magpapasok ka ng ng mga biik. So mahirap. So ayan, nilagay ko na lang doon si Bori. Pero mas okay na rin kasi nalipat na siya. So ayan mga ka-farmers, so sobrang lakas ng hangin. Ayan. Ayan. Lakas talaga. Ayan o. Grabe, ayan yung grabe yung kanina hindi ako nakapag-video, mas malakas kanina. So ito yung panahon dito. Ayan. Yung ibang yung ibang mga tawag doon, maitim na yon na napupunta sa kabila, pero yung iba paparating pa rin. So naiipon-ipon yung mga yung mga maitim na yan Ayan, ewan ko sa Tagalog doon. Ito sa amin kasi ang tawag dito sa amin galom, mga ka-farmers. Pero ewan ko kung sa Tagalog yan. Pero okay na yan, siguro yung iba naiintindihan din naman nila. Sinsya na kayo kung hindi talaga ako marunong mag-Tagalog. Kunti-kunti lang. So ayan sobrang lakas. Grabe. So ayan yung kanilang palay, sobrang yellow na talaga. Sobrang dilaw na talaga mga ka-farmers yung kanilang palay. Ayan, kaso dahil sa parating na dalawang bagyo na pumarating, kasi pinatuloy yung kanilang paggagapas ng kanilang palay. So ayan So kawawa talaga yung kanilang palay. Kawawa ang may-ari. Tapos yung palay ngayon mga ka-farmers is 12 pesos na lang kapag ibenta mo yung kilo ng palay. So kawawa talaga yung mga farmers. Sobrang awa-awa talaga ako sa mga ka-farmers kasi sobrang hirap na pinagdaanan nila. Nagtanim sila ng palay, is 12 pesos lang yung palay na kanilang per kilo yung makukuha ng mga farmers. At saka yung mahal pa yung mga gamot na linalagay doon, mga pesticide sa kanilang palay. At saka paparating pang dalawang bagyo na ito mga ka-farmers. So ito nangyari sa kanilang palay. Ayan, kawawa talaga sila. Hindi pwede hindi pwede dito harvester kasi ito lang yung mga palay-palay dito, kukunti-kunti lang. So yung mga harvester hindi sila pumupunta kapag ganito lang kalaki yung palayan mo. So tao talagang nagagapas dito mga ka-farmers. Yan, yung tao magagapas ng palay mo, papakainin mo pa sila mga ka-farmers kasi maawa ka din sa kanila. At tsaka yung bigyan pa sila ng ng palay dito kasi ganyan talaga dito sa amin Hindi yun buraot yung yung mga tao na nagpapagapas ng palay. So nilalagay nila sa tama kung kadami yung magagapas mo. Yun parang may sila baga sa tawag dito. Meron silang konting pabor sa mga sa mga nagagapas ng palay. Pero kaso ngayon sobrang ulan, ayan, itong nangyari.
maulan at saka malakas yung hangin. So yan mga ka-farmers, mag-ingat po tayo palagi kasi yung bagyo hindi pa nakalabas. At saka syempre malakas yung hangin, malakas yung ulan dito sa amin. Pero kahit pa paano mga ka-farmers, is mas mataas naman kami na lugar o safety naman kami. Pero hindi talaga tayo kumbaga magkampante. Kailangan tayong magmatsyag para walang mangyayari sa atin. At syempre kapag hating gabi, so kailangan talaga nating pakiramdaman yung panahon. Baka hindi natin malayan or maggumuho or hindi natin alam. Kasi dito sa amin mga ka-farmers, noong 20, iwan ko lang kung anong dumaan si Kinta, yung bagyong Kinta dito, is gumuho talaga dito mga ka-farmers. Dito sa lugar na ito. Dito ayan mga ka-farmers, gumuho dito. So, andyan. Ayan, kaya yung iba minsan nalulubog, yung lupa nasa ibabaw. Kasi dito yung pagbagyong Kinta is dito yung ibang lupa is pumunta sa ilalim mga ka-farmers, gumuho ang lupa dito. Kaya nag-iingat din kami dito. Baka hindi mo mamalayan kasi yung nangyari yon sa panahon ni Kinta is 2 weeks na umuulan na walang humpay ang pag-ulan mga ka-farmers. Kaya yun ang nangyari. So dito sa amin, hindi po talaga kami kampante. So nag-iingat talaga kami at tiwala tayo sa Panginoon. Nung masakit no makita mo sa news nung sa Laurel, Batangas. Awa talaga ako doon sa isang pamilya na 6 sila mga ka-farmers na ubos lahat sila namatay. At yung natira yung asawa niya lang at yung anak at yung babae namatay. So kawawa talaga si kuya. So yan mga ka-farmers, wag tayong kapag matulog tayo, manalangin tayo at nabigyan tayo ng Panginoon ng lakas at mabuting kalagayan mga ka-farmers, at syempre mag-ingat. So ayan, maraming salamat mga ka-farmers sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Happy farming mga ka-farmers!